Ito po ang ating first major rally sa Central Luzon. So why did we choose San Jose del Monte, Bulacan for this campaign stop? Yes, salamat sa tanong, no? Siyempre, ito ay isa sa vote-rich provinces. At siyempre, dahil napakalapit nga dito sa Metro Manila, napakahalaga ng role na gagampanan ng Bulacan para sa ekonomiya ng ating bansa, no? So, napakahalaga rin na kami magpunta dito para maipalawanag sa ating mga kababayan yung mga programa para sa Bulacan. One of the main functions of the Senate and senators is to exercise oversight over existing laws. And I think the medical scholarship program that I principally authored, yung Doktor para sa Bayan, will be a big help for San Jose del Monte, Bulacan. San Jose del Monte is the largest city in Bulacan in terms of population and land area. And we need more doctors here. So, yung nakikita ko na after 5 years na pinasa namin yung batas na yun, we need to check on the oversight through the Senate. How? Kasi dapat ideally 40 scholars per medical school nationwide, lalo na dito sa Central Luzon. Nakita nyo naman ang kakulangan ng panahon ng pandemic, di ba? Ng kakulangan ng mga doktor. Mas marami ang mga abogado kaysa sa doktor eh. Ngayon, ang kailangan dito, hindi pa pwedeng, kung ideally 40, anong nangyayari ito? Taon lang na ito, 24 eh. 24 lang daw. Bakit? Kasi may problema sa budget daw. Na iba yung budget ng CHED, yun ang sinasabi nila. So, it's not just the new laws or the laws that are being proposed. It's also oversight on the current laws. So I think it is a major impact on the city of San Jose del Monte. Ang aking pangunahing platforma, hindi lamang sa panahon ng kampanya, kundi lalo kong ginagawa kapag nung ako'y nasa Senado na, yung budget reform. Kasi hindi kumakalat yung biyaya ng national budget sa mga karatig lugar ng Metro Manila, lalo na sa mga malalayo. Nasabi ko na ito maraming beses na taon-taon, napakalaki ng hindi nagagamit, yung unused appropriations. Pumapalo siya ng 100 bilyon. Yung nakaraang 2016 hanggang 2023, 350 billion per year on the average ang dinagagamit. Dahil hindi na ibibigyan ng importansya yung pinaghirapan ng mga local development councils sa pamamagitan ng kanilang mga local development plans. So taon-taon, yan talagang piglalaban ko doon sa Senado nung ako'y nandun for 18 years na kailangan at least may konsultasyon man lang sa mga local government units, lalo na sa mga implementing agencies. Kaya hindi nagagamit o kung nagagamit man, mali ang paggamit. May bumagsak na tulay doon sa Santa Maria Cabagan, doon sa Isabela. Sa aking pananaw, bakit babagsak yon? Naging noon daw nagawa yon ang sinasabi ng mga taga roon, hindi talaga nadadaanan ng mga truck. Anong saysay ng isang tulay kung hindi pwedeng daanan ng truck, kung hindi mga motorsiklo lamang? Ibig sabihin, siguro, I don't want to preempt whatever investigation is being conducted or will be conducted. Pero malamang sa hindi, substandard yung materials. So hanggat walang nakukulong na mga responsable, walang nakukonvict at nakukulong, talagang hindi ito matitigil. This is not the first time and this won't be the last na mangyayari yan. At sana, wag maraming masasaktan o mamamatay sa aksidente gawa ng mga kalokohan ng mga accountable at saka responsible sa mga ganong klaseng infrastructure projects. So muli, nagpapasalamat po tayo sa ating mga kasama sa media na sumusubaybay at nagbibigay ng pagkakataon para malaman po ng ating mga kababayan yung mga plataforma ng ating mga kandidato. Dahil kami po ay naniniwala, basta't yan ay maipaabot, makikita po nila yung galing ng ating 12 kandidato, yung qualifications, yung track record, at yung kanila pang magagawa para suportahan ang legislative agenda ng ating Pangulong Bongbong Marcos. No? Ito pa ang first rally namin dito sa Central Luzon and we look forward dahil lahat po nung naunang 6 rallies natin ay napakainit po ng pagtanggap ng tao sa mga
kandidato po ng Alyansa para sa Bagong